Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Muscut and welcome back again here on our channel. So guys, for today's video is the part 5 of Secretary. Before we start to watch the part 5 of Secretary, let's make a very quick shout out po doon sa lahat ng nag-comment po sa part 4 po ng Secretary. So let's start to Mr. Da Vince Channel, Nerissa San Diego Lezano, Avelino Malikid, Danilo Macapagal, Orlando Tuazon, Jack Fajardo, Fire Dragon, Maria Cristina de los Santos, Beethoven G. Cabayao, Johnny Lagartera, Antonio Jr. Alayon, Roman Taksan, Ernesto C., Sunny Gonzalez, Leonardo Puno, Romulo Rino, Val Luces, Felipe Matugas Jr., Dong Jan, Armada Charito, Aldi Odizon, Jeffrey Lariosa, Mira Ferropal, Margarita Parot, at sa kauna-unahang nag-comment po sa part 4 po ng Secretary na si Mr. Bahrain. Maraming salamat po sa lahat ng supporters sa channel na ito out there. And if you want to hear your name to the next video that we're going to publish here on our channel, just comment down below your own opinion about this video after you watch this video. Kung hindi mo pa napapanood yung ilang video natin na may kinalaman sa Secretary, may lalabas dyan na cards sa upper right side po ng screen ninyo. Just click that at dadalhin po kayo niya sa playlist natin kung saan nakakompile lahat po ng video natin na may kinalaman sa Secretary. Hindi ko na po patatagalin pa. Don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyayari sa channel na ito. Samahan mo na rin ang pag-hit ng like button. And now, let's start to watch the part 5 of Secretary. Huwag kang mag-i-skip ng ads. Secretary, Part 5. Kramer's POV. Maya-maya pa ay binalingan ni Rafael Marcelo si Sir Luke. Halikan mo si Kramer. Utos ng matanda kay Sir Luke na siya namang kinagulat ko. Kasama ba yon sa seremonya? Naguguluhan kong tanong sa sarili ko. Napansin ko namang ngumisi pa si Sir Luke na tila ay nagustuhan pa nito ang ipinag-uutos sa kanya. Pero kahit na ngumisi si Sir Luke ay napansin ko din naman ang maliit na pagkagulat at pagkalito sa mukha nito. Agad naman itong humarap sa akin. Kailangan po ba talagang gawin ang bagay na to? Kunot noo kong tanong sa matanda. Natural, iyo. Maikling sagot nito sa akin na may himig sarkastiko. Pwede naman po siguro kahit sa pisngi lang, di ba? Tanong ko ulit sa matanda. Kayo ang bahala. Sagot ulit nito sa akin. Doon pa lamang ako humarap kay Sir Luke. Ibinaling ko naman sa kanya ang pisngi ko. Pero parang nang-aasar nitong hinawakan ang aking mukha. At saka ito mabilis na kumilos, dahilan para mabilis na dumampi ang labi nito sa labi ko. At dahil sa sobrang bilis ng pagkilos ni Sir Luke, hindi man lang ako nakailag. Matapos nga gawin ni Sir Luke ang bagay na yon, ay tiningnan ako nito o tiningnan ko ito ng diretso sa mga mata niya sa seryosong paraan. Sa kabilang banda, kahit pilit kong magalit
O kahit pilitin kong magalit ang sarili ko kay Sir Luke, wala pa rin akong maramdamang galit para sa kanya. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay natapos din ang isinasagawang seremonya ng buong tribo. Matapos nga ang seremonya ay nagkaroon naman ng isang handaan. Naging isang parang fiesta ang handaan na yon sa dami ng mga pagkaing nakahain. Lumipas pa ang ilang mga oras. Nang matapos ang kasiyahan ay muli naman kaming bumalik ni Sir Luke sa kubo na ipinahiram sa amin ni Rafael Marcelo. Paano nga pala ang magiging setup namin sa pagtulog? Tanong ng isang bahagi ng isip ko. Kapansin-pansin naman ang nag-iisang higaan sa nagsisilbing sahig ng kubo na yon. Mayroon din dalawang unan roon at nag-iisang nakatiklop na kumot. Pasensya na ho, Sir Luke, pero ayaw ko ho kayong makatabi sa pagtulog. Diretso kong sabi kay Sir Luke. Umiling naman ito at saka nagsalita. Ayaw daw, bakit noong naroon ka sa unit ko, ayaw mo akong paalisin sa tabi mo? Paalalang sabi nito sa akin na siya namang nagpamula sa pisngi ko. Abay natural sir, takot po ako noon. Iba naman ang pangyayaring yon sa sitwasyon ngayon. Pagsasalungat ko kay Sir Luke. At para hindi na humaba pa ang argumento namin ni Sir Luke, ay mabilis na akong nahiga at saka ako humarap sa dingding. Nagawa sa matibay na pinatuyong dahon. Ayaw kong humarap sa kanya, kaya mas pinili kong talikuran na lamang siya. Agad ko namang ipinikit ang mga mata ko. Makalipas ang mahigit 10 minuto, idinilat kong muli ang mga mata ko nang biglang tumabi si Sir Luke sa pagkakahiga ko at saka ito yumakap sa akin. Nagbilang naman ako ng 10 at saka ako humarap sa kanya. Para nga ipaalala sana ang sinabi nito sa akin na boss ko siya at sekretary niya ako. Pero hindi na ako nakapagsalita pa nang makita kong tahimik at mahimbing na ito sa pagkakatulog nito. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawalan ko at saka ako tumalikod ulit sa kanya. Itinalokbong ko naman ang kumot sa mukha ko. Maya-maya pa, hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin para muling humarap kay Sir Luke. Maya-maya pa, ay isiniksik ko ang sarili ko sa katawan nito. Mula doon ay nakatulog ako ng mahimbing. Kinabukasan, saliksikin ang mundo para hanapin kung ano ang nakatago. Mga nakakubling kayamanan, tulad ng isang lumang daigdig. Ang ilaw ay sumisikat at ang landas ay tumataas. Panoorin habang nalulunod ang isla. Mamangha sa kagandahang iyong nasisilayan. Ang ilaw ay dumidilim. Ang landas ay dumidilim. Ang isang isla ay nakatataas at ipinapakita ang nais mong makita.
Yon ang tulang nakasulat sa likod ng mapang ibinigay sa amin ni Rafael Marcelo. Mula sa mga tulang yon ay isang isla ang hinahanap namin. At ang islang yon ay nalulunod sa tuwing mataas ang tubig na siyang nakapaligid dito. So, sa Visayas po ang sunod mong destinasyon? Tanong ko kay Sir Luke. Well, ang mapang ito ay tumutukoy sa malaking isla ng Visayas. At sa madaling salita, obviously doon ang sunod nating destinasyon. Sagot sa akin ni Sir Luke, bahagyang nanlaki naman ang mga mata ko. Natin? Kailangan po ba talaga kasama ako? Tanong ko kay Sir Luke habang magkadikit ang dalawang kilay ko. Gaya nga ng sinabi ko, ako ang boss at ikaw ang sekretary ko. And for the meantime, ito muna ang magiging trabaho mo. Ang trabaho mo ngayon ay maging isang ganap na tour guide ko. Sagot sa akin ni Sir Luke. Wala naman akong nagawa kundi ang pumikit at bumuntong hininga na lamang ng malalim. Itinoon ko na lamang ang atensyon ko sa lumang mapa at saka ko yun iniligpit at isinilid sa isang lagayan na para sa mapa mismo. Maya-maya pa ay muli akong nagsalita. Kailan tayo magsisimulang lumakad? Tanong ko kay Sir Luke. Ngayon na, para hindi aksaya sa oras, mahimig pang aasar na sagot nito sa akin. Magpapaalam lang tayo kay Mr. Rafael Marcelo para makapaglakbay na tayo muli. Muling sabi sa akin ni Sir Luke. Agad ko namang inihanda ang mga gamit ko. Gayon din si Sir Luke. At nang matapos kami sa pag-aayos ng mga gamit namin, ay agad naming tinungo ang kinaroroonan ng kubo ng pinunong si Rafael Marcelo. Pagdating namin doon, base sa ayos nito ay parang inaasahan na nito ang pag-alis namin. Maupo muna kayo, bungad na wika nito habang itinuturo ang mga bakanteng upuan. Salamat po. Sabay na wika naman namin ni Sir Luke at saka kami naupo sa bakanteng upuan na naroon. Nang makaupo naman kami ay lumabas mula sa isang pintuan ng kwarto si Ava. Kamusta kayo bilang mag-asawa? Tanong sa amin ng batang si Ava na siyang lubos naming ipinagtaka. Natigilan naman kami ni Sir Luke at kapwa natahimik. Mag-asawa? Tanong ko kay Ava. Tumango naman ito at saka muling nagsalita. Ang seremonya o ritual na isinagawa kahapon ay ang kasal ninyo. Kasabay yun ng pagtanggap namin sa inyo dito sa lugar namin. Sagot sa amin ni Ava. Ano? Gulat kong iling sa pasigaw na paraan. Seryoso? Nagtatakang iling naman ni Sir Luke. Nagkatinginan naman kami ni Sir Luke sa paraang naguguluhan. Yun kasi ang ibinulong sa akin ng mga anito at ninuno namin. Sa maniwala kayo sa hindi, sa akin ipinagkatiwala ang kakayahang makausap ang mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Biglang sabi naman ng matandang pinuno
na si Rafael Marcelo. Napakunot noon naman ako sa sinabi nito. Ang buong akala ko talaga ay sa mga nobela at telebisyon ko lamang pwedeng makita ang mga ganoong bagay. Hindi ko lubos na akalaing may katotohanan pala yon pagdating sa tunay na buhay. Maya-maya pa, matapos sabihin sa amin ng pinuno ang lahat ng nais nitong sabihin, ay nagpaalam na din kami at lumakad. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay halos wala ni isa sa amin ni Sir Luke ang nagsasalita. Naging tahimik ang mahabang paglalakad namin. Makalipas ang ilan pang mga oras na paglalakad ay tuluyan naming narating ang kinaroroonan ng sasakyan nito, kung saan namin ito iniwan. Nang makapasok naman kami sa loob ng sasakyan ay doon pa lamang nagsalita si Sir Luke. Imposible. Mariin itong iling ng nasa loob na nga kami ng sasakyan. Talagang imposible. Pagsasang-ayon ko ang sabi kay Sir Luke. Hanggang sa mga oras kasi na yon, ay hindi pa rin ako makapaniwala sa isinagawang seremonya ng buong tribo. Hindi ko din akalain na maging sa mga ganoong klase ng komunidad ay tinatanggap o pinapayagan ang ganoong klase ng kasal. Luke's POV. Akmang aalis na sana kami nang mapansin naman namin ang isang batang babaeng tumatakbo palapit sa amin. Maya-maya pa, nang tuluyan nga itong makalapit sa amin ay walang iba kundi si Ava. Sinabi naman nito sa amin ang posibleng lugar na tinutukoy ng mapa. Nang sabihin nga nito ang pangalan ng isang lugar na nasa malaking parte ng isla ng Visayas, ay nagkataon namang may kakilala ako sa lugar na tinutukoy ni Ava. Kahit papaano ay mahihingian kami ni Kramer ng tulong patungkol sa ilang detalye na may kinalaman sa mga islang nalulunod. Matapos naman namin makausap si Ava ay agad na din itong bumalik paakyat sa bundok. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko at saka ako tuluyang pinaandar ang sasakyan patungo nga sa sakayan ng barko. Makalipas pa ang ilang oras ay nasa ganitong sitwasyon na kami ng sekretary kong si Kramer. Ang saya pala sa pakiramdam kapag nakasakay ka sa barko. Iling nito habang sakay nga kami ng isang pampasaherong barko. Ngayon ka lang ba nakasakay sa barko? Tanong ko kay Kramer. Huminga naman ito ng malalim at saka sumagot sa tanong ko. Ano bang magagawa ko? Masyado akong busy sa trabaho. Si Mr. Sebastian naman, sa tuwing aalis kami ng bansa para sa mga business appointment niya, palaging eroplano ang sinasakyan namin. Sagot sa akin ni Kramer.
Kramer's POV. Pinagbasdan naman ako ng matagal ni Sir Luke. Iisipin mong ikaw ang pinaka-importanteng tao sa buong mundo dahil sa paraan ng pagtingin nito sa'yo. Sinubukan ko namang pigilan ang sarili ko pero wala eh. Talagang masaya ang pakiramdam ko sa paraan ng pagtingin nito sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang pamumula ng magkabilang pisngi ko sa mga sandaling yun. Natawa naman si Sir Luke at saka pinisil ang kaliwang bahagi ng pisngi ko. Dahil naman sa simpleng kilos niyang yon, ay muli ako nakaramdam ng masayang kaba. Lumakas din ang pagtibok ng damdamin ko. Kahit kailan ay hindi mo ako binigo para lang mapangiti ako. Buntong hiningang sabi ni Sir Luke. Wala naman akong nagawa kundi ang mag-iwas na lamang ng tingin sa kanya. Bakit ba kasi ang gwapo nitong boss ko? Sa dinami-dami ng pwede kong magustuhan, ang boss ko pa talaga? Kahinaan ko pa naman ang mga lalaking may singkit na mata. Tumahimik na lamang ako habang nakabaling ang mga mata ko sa kulay asul na tubig ng dagat. Maya-maya pa ay napansin ko din ang pagtahimik ni Sir Luke. Marahil ay nakaramdam din o naramdaman din nito na hindi na ako komportable sa mga sandaling iyon. Napansin kong ang pag-ibig ko ay parang isang malakas na alon. Malakas lamang ito kapag itinutulak ng kung anong bagay. Pero kapag makarating na sa dalampasigan ay muling bumabalik sa malalim na bahagi ng karagatan. Parang pag-ibig ko. Malakas lamang ang loob kong kasama at makita si Sir Luke. Pero sa tuwing lalapit ito sa akin, parang nais kong tumakbo palayo mula sa kanya. Tunay na magulo nga ang mundo ng pag-ibig. Gaya na lamang ng nararamdaman ko sa katabi kong Koreano. Nais kong aminin sa kanya ang tunay na nararamdaman ko para sa kanya. Pero ayaw ko naman sa feeling na yon. Diba? Ang gulo? Pero sa totoo lang, yun naman talaga kasi ang nararamdaman ko para kay Sir Luke. Ayaw ko lang talagang ipagtapat o aminin sa kanya ang nararamdaman ko dahil natatakot ako. Natatakot akong baka layuan niya ako sa oras na malaman niya ang bagay na yon. Natatakot din akong baka paglaruan niya lang ang damdamin ko para sa kanya. Natatakot akong baka katulad lamang siya ni Grace na ang bagay na yun lamang ang gusto niyang makuha sa akin. At isa pa, magmula noong maging sekretary niya ako na din ang nag-ayos ng mga schedule nito. Maging ang mga date nito sa ibang tao ay ako din ang nag-aayos. Alam ko din kung sino ang mga nakaka-date niya, kaya mas makakabuti siguro kung mananatiling lihim na lamang ang nararamdaman ko para sa kanya. Oo,
Alam kong masakit ang masaktan, lalo na kapag damdamin na ang napag-uusapan. Siguro nga, tama kayo. Duwag siguro ako. Pero mas ayos na rin yon kesa naman ang tumaya ako sa hindi sigurado kung maipapanalo ko ba ang labang pipiliin ko. Pero sa kabilang banda, gusto ko rin namang malaman niyang mahal ko siya. Mas nahihirapan at mahihirapan lang ako, lalo kung ipagpapatuloy ko ang pagtatago ko sa tunay na nararamdaman ko. Sa tuwing nakikita ko siya, ay parang may kung anong nagtutulak sa akin na sabihin ko sa kanya ang nararamdaman ko. Kaya siguro bigla ko na lang naibigkas ang salitang I love you sa mahinang paraan sa mga oras na yon. Mahal kita kung alam mo lang. Siguro nga, hindi mo lang talaga alam kung gaano kita kamahal. Pero masasabi kong mahal na mahal kita. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimula ang pagmamahal ko sa iyo. Basta, ang alam ko, hindi pa man kita nakikita ay minahal na kita. Pagpapatuloy kong bulong sa hangin. Para kanino yon? Biglang tanong naman sa akin ni Sir Luke. Narinig pala nito ang mga bulong na yon. Tila ay nawala ako sa sarili ko. Parang gusto ko tuloy tumalon sa dagat dahil pakiramdam ko ay napahiya ako. Alam ko din na nahalata nito ang pamumula ng magkabilang pisngi ko. Bulong lang talaga yun at hindi ko talaga inaasahang maririnig niya pala ako. Malakas din naman kasi ang simoy ng hangin kaya hindi ko talaga inaasahan na aabot pala sa pandinig nito ang sinabi ko. Para sa akin ba yon? Pagpapatuloy nitong tanong sa akin na para bang nang aasar. Nagtatalo naman ang isip ko kung sasabihin ko na ba ang katotohanan o pananatilihin ko na lamang nakakubli ang bagay na yon sa sarili ko. Sa huli ay mas nanaig pa rin ang desisyong sabihin ko na ang katotohanan. Tumango naman ako sabay sabing oo. Sabi ko habang nananatiling nakasara ang bibig ko. Matapos kong sumagot sa matipid na paraan ay agad kong ibinaling muli ang mga mata ko sa mga alon sa dagat. Dahilan naman para hindi ko makita ang naging reaksyon ng mukha nito kanina. Nagulat naman ako nang bigla na lang hawakan ni Sir Luke ang mukha ko. Sa pamamagitan ng dalawang palad niya sa kanya ko iniharap sa kanya. Kitang-kita ko tuloy ang kakaibang emosyon mula sa mga mata ni Sir Luke. Halos kuminang naman ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Masaya akong malaman na yan ang nararamdaman mo para sa akin. Sabi nito at saka nito ginawad ang isang malalim na halik. Hindi ko naman inaasahang gagawin yon ni Sir Luke. Ang tanong na lang ay kung mahal din niya ba talaga ako katulad ng pagmamahal ko sa kanya? Isang tanong na hindi pa malinaw para sa akin. Siguro ay mas magpo-focus na lang muna ako sa tunay kong nararamdaman para sa kanya.
Hindi na rin ako magtataka kung bakit tuluyan akong nahulog sa kanya. Lumipas pa ang mahabang oras hanggang sa tuluyan kaming nakarating sa destinasyon namin. At ito na ang kasalukuyan naming kalagayan sa nakalipas na mahabang oras ng biyahe. Saglit kong inilibot ang paningin ko sa buong paligid kung saan kami kasalukuyang naroon. Sa totoo lang, hindi naman kagandahan ang bahay kung saan kami kasalukuyang naroon. Pero maayos naman ito at malinis din. Sa kabilang banda ay natutuwa naman ako nang madiskubre kong tama naman pala ang pagkakakilala ko kay Sir Luke na hindi ito masungit na gaya ng ibang mga boss sa isang kumpanya. Sa mga oras na magkasama nga kami ni Sir Luke, ay napag-alaman ko din na hindi ito maarte. Nagawa nga nitong matulog sa isang kubo noong nasa kabundukan pa kami. At ngayon naman ay nasa isang bahay kami na hindi naman kagandahan. Tita Lorena, ito po si Kramer, ang sekretary ko. Kramer, ito naman si Tita Lorena. Pakilala sa amin ni Sir Luke sa isa't isa. Tiningnan naman ako nito mula ulo hanggang paa. Tila ay pinag-aaralan ako nito sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Nice meeting you po. Nakangiting bungad ko sa Tita Lorena nga ni Sir Luke. Ngumiti din naman ito at saka nagsalita. Same here, iho. Sagot nito sa akin. At oo, aminin kong nakaramdam naman ako ng maliit na pagkadismaya nang ma-realize ko na sekretary lang pala ang pagkakakilala sa akin ni Sir Luke. Pero yun naman talaga ang papel ko sa tunay na buhay ni Sir Luke. Pero kung pagiging sekretary nga lang talaga ang papel ko sa buhay ni Sir Luke, bakit ba kailangan pa ako nitong halikan? Hinalikan ka lang, pero hindi yun nangangahulugang mahal ka niya tulad ng pagmamahal mo sa kanya. Pagsasalungat naman ng isang bahagi ng isip ko. Well, tama nga naman. Lalo na ay wala naman sinabi sa akin si Sir Luke na mahal niya din ako. Pero kailangan ko pa bang malaman yon? Diba kapag hinalikan ka ng isang tao, ibig sabihin lamang noon ay gusto ka niya? Pero teka, magkaiba nga pala ang gusto sa mahal. At hindi lang magkaiba kundi malaki talaga ang pagkakaiba. Kramer? Nagulat naman ako sa pagtawag sa akin ni Sir Luke. Yes, baling ko kay Sir Luke. Napansin ko namang nakaupo na sa upuan si Sir Luke, habang ako naman ay kasalukuyang nakatayo pa rin. Doon ko lang rin napansin na wala na din pala sa harapan namin ang Tita Lorena ni Sir Luke. Ano ba ang nasa isip mo? Wala ka na naman sa sarili mo. Puna sa akin ni Sir Luke. Napabuntong hininga na lamang ako sa mga sandaling iyon at saka ako naupo.
sa katabi nitong bakanteng silya na sinamahan ko naman ng bahagyang paglayo. Ikaw naman kasi, bakit ba kasi hindi mo agad nilinaw kung ano ba talaga tayo? Talaga bang sekretary lang ang tingin mo sa akin? Bulong naman na tanong ng isip ko. Tila naman ay nahulaan ni Sir Luke ang sinabi ng isip ko. Gumawa kasi ito ng isang malalim na buntong hininga at saka tumingin sa akin at nagsalita na parang nahulaan nga nito ang tanong sa isip ko. Kramer, alam mong hindi tayo pwede. Maikling pahayag nito sa akin. Ho? Anong hindi pwede, sir? Dikit kilay ko namang tanong kay Sir Luke. Bigla namang natahimik si Sir Luke. Pagkaraan naman ng ilang pang mga sandali, ay muli itong nagsalita. Kalimutan mo na yon, sabi nito. Well, katulad ng sinabi niya, hindi pwede. At ang kahulugan lang noon ay talagang hindi pwede. Sa kabilang banda ay aaminin ko namang natatakot ako sa posibleng maging sagot sa akin ni Sir Luke. Natatakot ako, baka sabihin nito sa akin na may iba siyang mahal. Akmang magsasalita pa sana ako nang biglang bumalik naman ang tita Lorena ni Sir Luke. Kasalukuyan naman itong may dalang pitsel na naglalaman ng juice at 3 piraso ng baso. Ito tuloy.